Good evening mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang gabi po. At ngayon po ay medyo okay, maganda-ganda yung ating pakiramdam. Kasi ah, ito ay isang pagninilay ulit, no? Mababasa po natin ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po natin sa araw na ito ay mababasa mo po din natin na sa Marcos 7 verse 31 hanggang 37. Yan, no? Nakapaloob po dyan, ang sinasabi po dyan ay ang paggaling sa taong bingi at pipi. Yan. Ang pagpapagaling sa taong bingi at pipi. No, kasi nung panahon na yan ay talagang si Jesus ay talagang nagpapagaling, no? Yan ang kanyang ginagawa sa kanyang pangangaral, kasabay ng kanyang pangangaral. Siya ay nagpapagaling ng mga may mga karamdaman, no? At diyan nga sa ebanghelyo na yan ay inilapit muli sa kay Jesus ang isang bingi, no? At may karamdaman sa pagsasalita, no? Yan, pipi, no? At inalayo muna ni Jesus sa karamihan ang taong ito. At anong tawag dito? Siya ay dumura sa lupa, no? Dumura. At ang kanyang ay ipinahid sa dila, no? Sa dila. At ang kanyang daliri ay ipinasok sa tenga, no? Ganon, pinasok sa tenga. At yun, may sinabi si Jesus na isang salita, ipata, no? Ipata, na ang ibig sabihin ay mabuksan. Yan. At noon din ay nakarinig ang taong ito at nakapagsalita, no? Kaya humanga ang mga tao sa kay Jesus, no? Dahil kahanga-hanga, sabi nila, kahanga-hanga ang kanyang mga gawa, nakapagsasalita ang mga ang mga pipi, no? Nakapagsasalita at nakakarinig. Yan, no? Kaya nga ganun ang naging buhay ni Jesus, no? Tagapagturo, no? Tagapagpangaral at tagapagpagaling ng may mga karamdaman, no? Nakakapagpalayas nga ng demonyo, di ba? Masasama. No? Pero ang ebanghelyong ito ay kahanga-hanga nga na naman talaga, no? Bakit ang isang pipi ay nakakapagsalita na nakakarinig? Yan. No, kaya may pag-uugnay na naman, no, sa panahon natin ngayon. Wala na si Jesus, Espiritu Santo na, no? Pero may mga pangyayaring ganyan, no? Nakakapagsalita nga nakakapagsalita nga pero hindi nakakapagsalita ng katotohanan. Yan. Nagiging pipi sa katotohanan, no? Ang pinagsasabi ay ang kasinungalingan, no? At pwede ding hindi nakakarinig, no? Kasi parang wala lang. Parang wala lang, no? Kung iugnay natin sa panahon natin ngayon, no? Ang dami kasing parang mga bingi at mga pipi nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Ano ang sinasabi sa political issues natin ngayon? Maghintay kayo sa 2028 election at yan ang magiging presidente. Alain mo yun. Gaano ka bingi, di ba? At gaano ka naging pipi? Bakit hindi mo makita, hindi mo marinig ang katotohanan? Mayroon ng ebidensya, hindi pa rin marinig ang ebidensya, di ba? Nagiging pipi sa katotohanan. Ito ang katotohanan. Ito ang 2028 election laban. Kaya nga mayroon akong nabasa kanina, no, na nagtatrabaho, sabi ni Father, nagtatrabaho, naggumagawa pala, no? Ano ba sabi na yun? Kumikilos ang kasamaan. Yan, kumikilos ang kasamaan. Hindi
Hindi ko masyadong nasa ulo yung sinasabi ni Father eh. No, sa text post, kumikilos ang kasamaan. Kaya kinakailangan ding kumilos ang asin at ilaw. Yon pala, ang asin at ilaw ay kailangan kumilos din. Kung sila nga kumikilos, no, ang kasamaan, ang mga kasamaan, ang mga kumikilos, ang mga magnanakaw, ang mga basta kumikilos sila para sa kanila yung sinasabi nila na sila ang mananalo sa 28 election. Kaya dapat kumilos din ang asin at ilaw. Sino ba ang asin at ilaw dito sa mundo? Sige nga. Ikaw ba, paano ka ba nagiging asin? At paano ka ba nagiging ilaw? Yan. Medyo may tanong pa din yan eh, no? Sa simbahan. Ako bilang simbahan, paano ba ako magiging asin? At paano ba ako magiging ilaw? Sa pamilya na lang, di ba? Paano ba tayo? Paano ba ako magiging asin at ilaw ng aking pamilya? Di ba? At sa komunidad, no, sa aking pamayan ng Kristiyano na aking ginagalawan, paano ako maging asin at ilaw sa aking komunidad? At sa malakihang komunidad, ito na, sa bansa. Ang hirap nito eh, di ba? Pwedeng sabihin lang, hindi natin kaya yan, malakihan yan eh, wala na sila dyan, bansa yan eh. No? Pero, butil. Yan, di ba? Isang butil ng mustasa, napakaliit. No? Pero pwede itong maging malaki. Butil ng mustasa. Yan. Paano nga ba maging asin at ilaw? Ito, sabi ko nga, hindi ako sikat na vlogger. Hindi ako sikat na vlogger. Pero hanggang 28 election, uulit-ulitin ko ito. Uulit-ulitin ko ito. Wala itong confidential fund. Yan lang ang pwede kong maitulong. Yan lang ang pwede kong mai-contribute para sa bansa. Kung makakahikayat ako kahit papaano ng iilan man lamang na ang talagang ibubuto ay ang makatotohanan. Ang lahat ng makatotohanan. Marami yan sila. No, pero sa presidential, dapat ito sa 28 election. At yung iba, sa susunod naman na panahon, yung mga makatotohanan nating mga kapatid na naglilingkod ng totoong paglilingkod. Babay na mga kapatid, babay. Sana ay huwag tayong maging pabingi-bingihan at papipi-pipihan. Bye-bye.